Pasasampahan daw ng reklamo ng Department of Trade and Industry ang mga flour miller at panaderong mapatutunayang nagsasabwatan para mapanatiling mataas ang presyo ng harina. Base sa kwenta ng DTI, dapat pang bumaba ang presyo ng tinapay ngayon. Makibalita tayo kay Julius Segovia. Mabigat pa rin daw sa bulsa ang tinapay na paboritong almusal at pambaon sa eskwela. Mahigit 70 pesos ang branded na Tasty. 45 pesos naman ang pinakamahal na pakete ng 10 pirasong pandesal. Pero sa kwenta ng DTI, halos 2 piso pa ang pwedeng bawas presyo sa loaf ng Tasty. Aabot naman sa 70 sentimo sa kada pack ng pandesal. Noon pang bago magpasko ang bawas presyo na iniuro ngayong pasukan, pero hindi rin naman natuloy. Ang problema, paano bababa ang presyo ng tinapay kung idinadahilan ng mga panaderong mahal pa rin ang nabibili nilang harina sa merkado? 3 beses nang sinulatan ng DTI ang mga panadero at flour millers, pero iilan lang ang tumugon. Sabi ng DTI, naglalaro na lang dapat sa pagitan ng 715 pesos hanggang 845 pesos ang sako ng harina dahil sa murang trigo. Pero umaabot pa sa mahigit 700 piso ang sako ng magandang klase ng harina sa lokal na pamilihan. Nakapagtataka ring may ilang flour miller namang nakapagbebenta ng 700 pesos kada sako. Lumakas tuloy ang hinala ng DTI na posibleng may sabwatan sa pagitan ng mga panadero at mga flour miller. Kaya buo raw ang loob nilang irekomenda sa NBI na sampahan ng mga ito ng mga reklamong profiteering at collusion. Pinalagan ito ng samahan ng mga flour miller. Ayon sa grupo, abot kaya na ang harina sa pamilihan. Mas nagbaba pa nga raw sila ng presyo dahil kailangan nilang makipagsabayan sa mas murang Turkish flour. Julius Segovia, GMA News.